At kaugnay sa pagpapalipat ng mga biktima ng bagyo mula sa Villamor Air Base patungong Camp Aguinaldo, makakapanayam natin si Philippine Air Force spokesperson Colonel Miguel Ernesto Ocol. Magandang umaga po, Colonel Ocol. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Okay, sir. Kanino po bang desisyon itong pagpapalipat ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda mula sa Villamor Air Base papunta sa Camp Aguinaldo, sir? Well, okay, yan po ay decision ng ating national government. Only to improve the services. Yan po yung medyo ine-explain namin ng mahusay sa ating mga volunteers at saka sa mga tumutulong na hindi ito, itong move na to ay para mas mapaayos natin ang sistema. Kasi for the simple reason, sige po, sir. Dahil we expect that within the next few days, mas dadami pa ang bilang ng mga tao na dadating not only through by means of air, pati na rin by other means like sea. No? So hindi po kakayanin ng paliparang Villamor dito sa Villamor Air Base ang ganyan kalaking volume because when we started here, nandun lang tayo sa mga 300 to 400, peaking about 700. Opo. Now, pag umabot na po yan sa more than 1,000, kagaya po kahapon, and that sustains, no? Yung number na yun, lumalaking bilang, balit lang po ang ating area dito. At dahil nagno-normalize na yung situation sa maraming mga munisipalidad doon sa Samar at saka sa Leyte, nagbukas na rin yung maraming mga ports, mga seaports, ine-expect ninyo mas malaki pa yung dagsa nitong mga evacuees, Opo. sir. Opo. At And then second po, Sige po. sorry po. Okay. Sige po, sir. Sa Camp Aguinaldo po, nandun na po yung for coordination, nandun na po yung sentro ng ating Joint Task Force, nandun po ang NDRMC, nandun din po ang most of the decision makers that can help immediately. And nandun kasi from here, na by experience is iaabot pa natin doon, ibabato pa natin doon. So there, yung coordinations mas mabilis. Mas madali, And mas mabilis. And I understand, marami dun sa mga agencies na involved dito sa operasyon na ito, DSWD, PNP, and our military. Ang headquarters are mostly in Quezon City, Yes, or mas that is malapit correct. sa Quezon City. Opo. Aha. Now, sir, ito po yung problema ngayon kasi ang sabi, 12 noon pa ililipat yung operation sa Camp Aguinaldo. Okay. At yung report ng aming kapusong si Mark Salazar kanina, nalilito daw yung volunteers ng Oplan Hatid. Wala tuloy dumating ngayon dyan sa Villamor Air Base para maghatid. Kasi nga daw, nagkaroon ng miscommunication. Akala nila from this morning, stop na yung operation. Ano po ba talaga, sir, para po sa kaalaman ng volunteers? Yes, ma'am. There are members of Oplan Hatid, the volunteers of Oplan Hatid, who are quite sensitive about the move. Opo. Some of them are, resistant to the idea that the national leadership has moved this there. But unang-una po, hindi lang po naman sa kanila, ini-explain din namin sa other volunteers, yung 1200, yung 12 o'clock na hindi naman po yan deadline na parang we're gonna put you in one vehicle and kick you out. Hindi po yun ganon. There will be a transition as we go there. But of course, for planning purposes, we have to set a time. So yung time frame na yun, actually, hindi naman yan tall order sa mga tao dito eh. That is for the receiving end. Okay. So meron po tayong reference na 12 o'clock. Okay. Opo. Ang sinasabi po namin sa kanila is, dahan-dahan nating ita-transition yan. Now, I heard from your earlier telecast and meron din mga grupo na sa Oplan Hatid. Di naman po lahat sila yan eh. Even some are saying ang appeal lang namin is to be patient na part na rin ng ng tulong natin sa evacuees na tayo nagkakaintindihan. We will just replicate what you're doing here to there. Okay? So mag-iiba lang ng venue na imbis na maghahatid kayo from Villamor, maghahatid kayo from Camp Aguinaldo. Now, they're saying also that wala na, ayaw na namin pagaganyan. Ayoko, magulo kayo kausap. And that's exactly what they told over the air. Now, ang sinasabi lang namin, please consider to help also again. Now, if you're tired at medyo
hindi niyo nagustuhan yung sistema, then I'm sure other volunteers will pick up after you. And third, the national government will see to it that what you have left off, we will continue. Kasi mas available rin naman talaga ang resources ng government if it's gonna be based in Quezon City dahil nandun yung headquarters ng maraming mga ahensya. Nandun po yung sentro, nandun po yung logistics namin, Right. and nasa gitna po siya. So, konting pasensya na lang po dun sa mga groups na medyo naapektuhan nitong move, pero we still appeal to our countrymen, kababayan, lalo na dito sa Metro. These people need our help. Yun ang po unang intindihin natin. And then we'll sort things out. Napapag-usapan naman po yan. And at the end of the day, ang focus natin dapat doon sa evacuees. So what's best for the evacuees, doon tayo dapat lumugar. Opo, ma'am. So, Opo, ma'am. Sir, may isa pa po akong katanungan. So, ngayon po, kung kunyari may magpapadala po ng mga tulong, volunteers, may papadala pong mga supplies, ngayong umaga po, saan po dapat dalhin? Sa Villamor po ba or sa Camp Aguinaldo na, sir? Opo, ma'am. Sa Camp Aguinaldo na, maybe makikipag-ugnayan kami ulit. We're now getting all the numbers and the contact persons para maging smooth yung transition. So, alam naman niyo po yung numbers namin. Opo. Tumawag muna sila dito, then we will furnish all the correct information. Sir, ano po ang hotline number niyo, sir? Para po walang miscommunication. Ang number po namin is 853-5023. Yan po ang public information ng Philippine Air Force. Ulitin po natin, sir, 853-5023. 853-5023. Kukunin po namin for them lahat ng information, and then ibabato po namin para malaman nila kung saan sila tatawag at tamang ahensya na. Pero right now, kung gusto nyo mag-volunteer, dumiretso na sa Camp Aguinaldo. Doon na lang mas maganda. And then meron din dito nagre-receive. Kaya nga, isa pang panawagan namin, even in Camp Aguinaldo, mas maganda po, punta muna yung organizers. Opo. Ganun po yung ina-advise namin. 1 or 2 persons, punta muna. Pag-usapan muna natin. Para mas organisado. Saan ba tayo tatayo? Saan ba tayo maglalagay ng tent and everything? Ang mahirap po kasi, sometimes, they will come here with truckloads already. Tapos, they will find out na wala pang paglalagyan. Ang pinakamasakit po sa mga nag-volunteers yung na-turn back sila eh. So, mas maganda po, go there and then coordinate and then bring. Alright. Sir, may katanungan po, may dagdag na katanungan po ang aking co-anchor na si Howie Severino. Yeah. Colonel Ocol, so sir, ang situation ngayon, kumbaga, transition, nagpa-pack up na sa Villamor para lumipat sa Aguinaldo, no? Tama ba yung pagkaintindi namin na tuloy-tuloy pa rin ang arrival ng flights? Hindi kaya dapat itigil muna yung evacuation flights habang nagpa-pack up kayo? Kaya ang sinasabi sa amin, medyo nagkakagulo na ngayon dyan. Yes, actually, the confusion lies in the people, no, that is providing. But we're quite clear on the services that we provide to those who are going down from the aircraft. So, tutuloy pa rin po natin to until such time na yun nga yung sinasabi natin, dahan-dahan natin ita-transition until such time na talagang ready na. So, halimbawa lang, may dumating ngayon, we will still accommodate them. We will still, andyan pa yung may air-based hospital po kami dito kung umalis na yung mga volunteers. We will still treat them. Meron pang Ladies Club ng Philippine Air Force. Meron din silang mga volunteers pa na nandito. So pakakainin pa rin po natin. Meron pa kaming, sabi ko nga, may hospital kami. Meron din guidance people doon to give counseling. Ngayon, umalis na si Oplan Hatid. Meron po kaming mga buses. So, hindi po just like that, like a snap. Wala na. Hindi po. Pagtutulungan po kami at ng General Headquarters para smooth po yung transition until eto na. Ready na sila doon, binabas na natin sila doon and everything is smooth sailing. So, it just doesn't mean that we're going to stop helping and serving. Hindi po ganun ang
sitwasyon na yan. Yeah. Colonel, one final question from me. Para sa mga nanonood na gusto mag-volunteer, ganun ho yung spirit ngayon. Maraming gustong tumulong ng mga civilian na volunteer without pay. Yes, doon naman po sa Aguinaldo, ano naman ang pwede nilang maitulong doon? Anong klaseng setup doon? I would say it's the same. Pare-pareho yung kailangan natin. Of course, we need people that who can help these people, na i-stress debriefing natin sila, the professionals who are doing that, the doctors, and food. Siyempre, we have to give them food kung kailangan, just to help the DSWD with that, in that aspect. And of course, like there are some groups of Oplanatid who don't want to help anymore because of the confusion. Maybe you can take their place kung ayaw na nila. Okay, Colonel, may tanong pa ho si Cara David. Okay, Colonel, para lang po kasi ang daming kumakalat ngayon sa Facebook, sa Twitter na nagkakalituhan. In simple terms lang po, i-recap lang po natin, sir, paano na po ang magiging sistema mula po dyan sa Villamor Air Base papunta po sa Camp Aguinaldo? Okay. Assuming na we have already systems in place there, replicated from here, pagdating po nila dito, we will attend to basic needs like they want to go to the comfort room or what, no? After that, isasakay po namin sila sa bus and we'll bring them to Camp Aguinaldo. So from Villamor Air Base, may bus po na dadalhin, na magdadala sa kanila papunta sa Camp Aguinaldo? Yes, ma'am. Pagdating po sa Camp Aguinaldo, sir? Ganun din po. Those who will need medical treatment will be treated there. Those who will need test debriefing will be treated there. Then we will sort out where they want to go. And kung wala nang Oplan hatid and they pulled out already, we will send them, bring them to where they want to go. So meron din po bang resources ang military, ang PNP at DSWD na kaya pong maghatid sa mga evacuees from Camp Aguinaldo to their loved ones? Yes, ma'am. Pulled in because national government na po ang nag-order po nito and I'm sure we will find ways and means to pull all our resources just to make this work. So from Villamor, we have the backing of the national government. So from Villamor Air Base, dadalhin ng bus ang mga evacuees papuntang Camp Aguinaldo. From Camp Aguinaldo, ihahatid na sila sa kanilang mga kaanak. And those na walang pupuntahan, may identified areas na rin po ang DSWD. Saan po ito, sir? Sa Quezon City rin po? Well, meron po Pasay City Government, among others. Ang Pasay City Government offered a school here near us. Pero sir, ibabalik nyo ng Villamor ulit? Well, nasa Quezon City na po. Proseso. Hindi naman po siguro inconvenient. Right now, there are just about 15 families inside. Dahil most of the umuwi dito ay kailangan namang umuwi na sa kanilang pupuntahan. Now, we also have Pabelia, I understand, and Hospicio, among others. Meron pang dalawa po. Sorry, hindi ko po na-take note. So, meron din pong iba pang mga isi-set up na temporary shelter na mas malapit po sa Quezon City, sir? Opo. Okay. At final, sir, na panawagan po sa lahat po ng mga gustong mag-volunteer ng kanilang serbisyo, maghatid po doon sa mga nasalanta ng bagyo at magbigay po ng kanilang mga supplies, medical man na ito o relief goods. Saan po nila dadalhin ang mga ito, sir? Saan po sila didiretso ngayon? Doon po sa sineset up natin sa sa Camp Aguinaldo, we will make sure na what we have learned here, we will ensure that what we have learned here, kung meron mang hindi maayos, ayusin po natin doon. That's number one. And I'm giving my number dito po sa opisina namin. Sige po, sir. 853-5023, just to make sure na yung inalam namin mga numbers dito ng pagtatawagan nila may relay namin ng mahusay para isa na lang ang point of reference dun sa mga tumatawag. And until they will come up with a mechanism to announce this, no? And then lastly, sana lang po, let's continue our volunteerism and our spirit of helping our kababayan, and sometimes have more patience and put aside yung mga
mga ano natin, differences natin. Dahil tama po kayo, sabi nyo kanina, at the end of the day, what is important is the service that we give. Oo. Okay. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Philippine Thank you Air po. Force spokesperson, Colonel Miguel Ernesto Ocol.